Blessed morning everyone. Nandito naman po ulit tayo sa take 15. Then ang book natin po for today is Revelation 15. Then sabay-sabay po nating basahin po. Buksan po natin yung Bible po natin. Then I saw another sign in heaven, and great and marvelous, 7 angels, and having the 7 last plagues, for in them the wrath of God is complete. And I saw something like a sea of glass mingled with fire, and those who have a victory over beast, over his image, and over his mark, and over the number of his name, standing on the sea of glass, and having the harps of God, and they sing the song of Moses and the servant of God and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are your works, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the saints. Who shall not fear you, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy. For all nations shall come and worship before you, for your judgment have been manifested. After these things I looked, and behold, the temple of the tabernacle of testimony in heaven was opened. And out of the temple came the 7 angels, and having the 7 plagues clothed in a pure bright linen, and having their creatures, gave to the 7 angels the 7 golden bowls full of wrath of God, who lives forever and ever. The temple was filled with the smoke from glory of God and from his power, and no one was able to enter the temple till the 7 plagues of the 7 angels are completed. Uh, Based po dito sa na-mention po dito sa Revelation 15, na ito po is vision po ito, nakita ito ni John. Then ang niya, nakakita siya ng sa heaven daw, may nakita siyang angel na merong dala-dala na mangkok na kasi na-mention dito kasi sa sa 16, first bowl, uh, second, basta hanggang 7 siya 7 bowl. Hindi ko na po ito iisa-isahin, pero ang hina-highlight lang dito is the wrath of God. Kumbaga, iba-ibang yung mangkok na yon, meron siyang dadalhin na iba-ibang um, tawag dito, iba-ibang disaster or iba-ibang situation sa earth. Para siyang katulad doon sa Exodus, yung time ni Moses, na yun nga, yung ayaw silang pakawalan nung um, yung kumbaga ayaw silang bitawan, ayaw silang i-release ni Pharaoh nung time na yun. 'Di ba parang nagpakita yung Panginoon kung gaano siya ka-powerful. Iba't ibang pangyayari yung nakita po natin doon. Isa doon is the sea turns to blood, the waters turns to blood. Yan, darkness and pain. Yan, halos lang din. Halos similar din po nun. Then dito na mention din po dito sa 7, sabi niya, then one of the 4 living creatures gave to the 7 angels the 7 golden bowls full of wrath of God, who lives forever and ever. Kumbaga binigay daw nung yung isang creatures to the 7 angels, the 7 golden bowls full of wrath of God. Kumbaga yun yung pinaka final na bibitawan na galit, kung magagalit ng Panginoon sa yun nga, sa mga tao na hindi talaga sumusunod sa kanya. Kasi kung papansinin po natin yung Revelation po, kasi lalo na tong Revelation 15, ang pinapahatid po nitong chapter na ito is warning. Kumbaga, kung mababasa kasi talaga natin tong Revelation,
nagdadala siya ng ano, dapat magkaroon ka ng fear of the Lord. Kasi, yun yung pinaka key para hindi ka gumawa basta-basta ng pangsarili mo lang or gumawa nang alam mo na-offend na pala si God, or alam mo na nakakasakit ka ng kapwa mo, or alam mo na nagkakasala ka. Kumbaga, hindi ka lang gagawi ng pangsarili mo lang. Kumbaga, yung mababasa po natin to lahat, yung Revelation, ito po is sign siya ng mangyayari dun sa second coming po ng ating Panginoon. Tapos na-mention din dito yung ano, um, over his image and over his mark and over the number of his name, standing in the sea glass and the harps of God, they sing a song of Moses, a servant of God, a song of the Lamb, and saying, yan kasi di ba familiar naman po tayo dun sa sa mark of the beast. Diba? Hindi, kumbaga, hindi ka dadating talaga yung time na hindi makakabili yung mga tao ng walang mark ng ganun. Yung dapat ngayon pa lang, habang di pa tayo dumarating sa situation na yon, kumbaga, ano na natin, iset na natin yung heart natin na laging si God pa rin yung piliin natin, even though na alam natin na mahihirapan tayo dun sa sa bagay na yon, pero basta ang alam mo lang na dire-diretso yung lakad mo, alam mo na hindi ka magkakasala sa gagawin mo. Ayun lang, stick lang tayo doon. Huwag tayo matempt na gawin yung isang bagay na alam nating makakapagpalayo makakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Kumbaga, mawalay tayo sa presensya ng Panginoon, kasi yung presensya ng Panginoon ay yung nagsisilbi na talaga natin, na buhay natin o tirahan natin. Siya talaga yung dwelling place natin, yung shelter natin. Siya lang talaga yung magiging kanlungan natin. Wala tayong ibang asahan ng mga bagay dito sa mundo. Gaano ka man kayaman, gaano ka man yung ari-arian mo, gaano man kumbaga ano man yung mga hinuhold mo o pinanghahawakan mo na alam mo magliligtas sa'yo, wala. Kundi si God lang talaga po. Siya lang talaga. Kaya ang gusto ng Panginoon nga is kumbaga mag-turn around po tayo. Kumbaga totally 360 degree. Wala na talaga yung natin. Wala na talaga yung old self natin. Wala na yung mga pansarili nating kagustuhan or mga alam nating mga wicked ways or mga hidden agenda ng puso natin. Kailangan is maging genuine yung natin, yung faith natin at yung heart natin para sa sa Panginoon o para doon sa sa mga tao. Kasi ang sobrang iksi lang nung ng buhay natin talaga dito sa mundo. Parang training lang po natin to. Ang talagang tirahan talaga natin is doon sa heaven na kasama ng Panginoon. Kailangan lang talaga pag-ibayuhin natin. Kumbaga, takbuhin talaga natin. Run and finish the race, na hindi po talaga tayo pumayag na stagnant yung faith or chill lang, like kung kung saan ka lang dalhin, go with the flow ka lang. Hindi, kailangan ang natin, iset natin yung standard ni God sa puso natin. Hindi yung sarili nating standard, hindi yung sarili nating these are our needs, kundi ano ba yung gusto ni God na iparating sa atin, ano ba yung nais ni God na natin, tahakin natin, na yun talaga yung kailangan na kumbaga mapunterya natin, makuha talaga natin yung sinasabi ni God, yung assignment na binigay ni God sa bawat isa sa atin. Katulad, may time nga na nag-iisip ako, bago ako matulog, nag-iisip ako, iniisip ko, yung pagpapakahirap ba ng tao, para saan ba ang lahat ng ito? Kumbaga,
yun, magpapakapagod ka, magtatrabaho ka, ganito gagawin mo yung, yung best mo, um, yun nga, mabibless ka. Sabi ko, paulit-ulit lang, parang halos araw-araw, ganun yung ginagawa natin, nagtatrabaho. Pero, ang iniisip ko, ano ba talaga yung pinaka-purpose ko? Ano ba talaga yung pinaka-purpose ng mga tao? Kasi ang nilagay sa heart ko nung time na yun, yung nag-iisip ako nung time na yun, sabi ko, yung mga desire ko, talagang binibigay naman talaga ng Panginoon. Sabi ko, ano pa ba yung kaya kong gawin na alam ko na mapiplease si God, or matutuwa yung mga kumbaga, sasaya din yung mga tao sa paligid ko. Nilagay niya sa akin is yung love. Kumbaga, kailangan lagi nating express yung love ni God na nilagay sa puso natin para maranasan din ng mga tao sa paligid natin. Kasi, ayun yung makakapag-touch ng heart ni God. Kasi nga, na-present mo siya dun sa mga tao na nasa paligid mo. Kumbaga, through you, naging passion ka, kumbaga, naging expression ka ng love ni God para sa kanila. Kasi si God, hindi naman nila nakikita, hindi naman nila nararamdaman, parang malayo sila. Kumbaga, tayo na nandirito sa mundo, tayo yung key point, kumbaga key ni God, para ma-express ni God yung love niya para doon sa mga tao sa paligid natin, na kumbaga ma-assure natin sila sa presensya ng Panginoon. Kasi nga sobrang iksi lang talaga ng buhay dito sa mundo. Kaya dapat gawin talaga natin na yung best natin kung paano natin ma-please or ma-touch yung heart ni God. Sa gayon, ma-touch din natin yung heart ng mga tao sa paligid natin. Parang kasi kailangan kumaga, hindi pa tayo umuuwi, hindi pa tayo kinukuha ni God, kailangan dito pa lang sa lupa na-express na kumbaga na-experience na natin yung heaven, yung divine presence ng Panginoon na sumasa atin. Ma-maintain talaga po natin yun. Tsaka yung mga set of priority natin align doon sa will niya, about sa kingdom niya, about sa word niya, about worship, about sa prayer, about kumbaga kingdom lifestyle. Ayun talaga yung dapat na yakapin natin. Wag lang tayo kumbaga maging cycle lang, yung kumbaga naging cycle na lang natin yung mundo, parang ulit-ulit na lang, doon na lang tayo nagmo-move. Kailangan talagang may spiritual, kumbaga may spiritual area tayo na ayun talaga yung panghawakan natin, kasi God is spirit. We must worship Him in spirit and in truth. Kailangan ma-highlight talaga yung spiritual talaga natin, relationship natin kay God. Kasi paano ba natin, 'di ba, masasabi na mahal natin siya kung hindi tayo nagbibigay ng kahit kakaunti na oras para sa kanya. Dapat nga mas mahaba pa, kumbaga mas mahabang panahon o mahabang oras pa yung ibigay natin sa Panginoon. Yun. Tapos dito po nakalagay din dito dito sa 3, they sing in song of Moses and the servant of God, and song of the Lamb, saying, Great and marvelous are your works, and Lord God Almighty, just and true are your ways, O King of saints. Who shall not fear you, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy, for all nations shall come and worship before you, for your judgment have been manifested. Kumbaga, pag nagmangyari na to talaga yung judgment, o binitawan na talaga yung ni-release na yung 7 bowl po dito, yun na yun. Kumbaga, hindi na natin alam kung anong mangyari na sa earth, anong itsura na ng earth. Yung mga
pinapahalagahan mo ng sobra ngayon, parang hindi mo na yun makita. O hindi mo na yun mapanghawakan pa. Ang tangi talagang panghahawakan lang talaga natin is ito nga, yung word ni God, and at saka yung relationship talaga natin sa Kanya, na ito po talaga yung purpose natin. For all nations shall come and worship before Him. Yan. Yan talaga yung highlight, na lahat po tayo is worshipper talaga ng Panginoon. Kasi itong event na to, nangyari yan doon sa throne eh. Kumbaga, doon sa pinakong nasaan talaga si God. Ang kailangan lang talaga po nating gawin is manatili talaga tayo na nag-worship sa Panginoon, na nakikipag-usap sa Kanya, ma-maintain natin yung commitment natin, yung tawag dito, continuous pakikipag-communicate po sa Panginoon. Kailangan hindi po yun mawala sa atin, para ma-experience natin yung heaven here on earth. Kasi yung presence ni God ay yun yung nagsisilbi na natin natirahan natin. Yung presence na yun yung heaven mismo, na pag na kay God ka, wala kang negative, wala kang naisip na mga bagay na walang gumugulo sa isipan mo, wala kang mag-aalala, wala kang kumbaga wala kang problema, kasi alam mo na nagtitiwala ka ng yung buong puso mo, nagtitiwala ka sa Panginoon. May time na ititest talaga ni God yung faith natin, kung hanggang saan ka magtitiwala sa Kanya. Kaya sa mga nararanasan natin, yun nga, manatili tayong magtiwala sa Panginoon. Katulad nga sa akin last week, parang nadidisappoint ako sa sarili ko, kasi yun nga, hindi ako, kumbaga, nagkakaroon ako ng fear nung last week. Hindi ako makapag-drive, parang laging kailangan may kasama ko, may nagdadrive para sa akin. Parang nalulungkot talaga ako, parang sabi ko, ba't gano'n, hindi ko kaya, parang hindi, nadidisappoint ako. Pero yun nga, itong Sunday, ginawa ko, nagpray ako ng todo-todo. Nasa ministry. Tapos nag-arrest ako, na-arrest ko yung fear, inugot ko yan, spirit, yan, sugot ko yan, ganyan. Tapos yun nga, ang galing. Kasi parang biglang lumakas yung loob ko. Nung Sunday, after ng ng service, nag-aral kami. Ang kasama ko si Ronald. Ako yung nag-drive simula Paliparan papunta doon sa work namin sa Westville, Bacoor. Kumbaga, tuwang-tuwa ako kasi parang nagda-drive ako. Hinahanap ko sa puso ko yung fear na wala, nang ganun-ganun na lang. Kumbaga, nakaya ko mag-drive na ganun kalayo. At saka nung Monday din, ako na yung nagda-drive. Glory to God, kasi siya talaga yun. Dineclare ko lang talaga na Lord, you are the author and the finisher of my faith. You are my driver. Tapos, dinideclare ko rin na I'm excellent in driving, ganun. Yes, more on declaration. Tapos, glory to God, kasi ang galing. Yung parang, hindi nga ako makadrive yung sobrang iksi lang hanggang sa lawag Pero nung nag-pray na ako, nagawa ko simula Paliparan papunta dun sa Bacoor. Ang layo nun. Dumaan pa kami dun sa parang yung dun sa may mga makikipot na daan. Tapos paakyat, pababa, ganun. Yung tapos nagpakapag-park ako sa SM Molino, pabalik na kami. Yun yung parang ang galing, yung parang kay God, siya lang talaga inasahan mo, hindi yung sarili mo.
siya talaga yung magtatawid sa'yo, siya yung magbibigay ng magandang testimony sa sa buhay po natin. Kaya sa mga kahit sa finances, or kung meron man natitest po sa atin dito about sa mga loans, or na mga kailangan kang bayaran, tas ganito lang yung income, ganun. Wag po tayong panghinaan ng loob, kasi ang kailangan lang is i-lift up lang natin yun sa Panginoon. Wag nating sarilinin, wag natin i-hold. Kailangan ang lahat ng nasa puso po natin, bigay talaga natin kay God. Then siya po yung magtatawid sa atin doon sa mga situation na kung saan po tayo nahihirapan. Sa mga testing naman, may breakthrough dyan. Kailangan lang is faith, yung makikita mo yung blessing niya after ng test. Kailangan lang ipasa po talaga natin. Yun lang po. Thank you po sa pakikinig, and be blessed everyone. Sige po, let us close this in prayer. Father God, truly Lord God, you are great. You are the source of everything. Thank you, Lord God, for your goodness, for your miracles and signs and wonders. Truly, Lord Jesus, you are awesome. You are loving. Thank you for revealing yourselves sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord God, for your tender, Lord God, kindness, Lord God, for your understanding, Lord God, sa bawat isa sa amin, na kahit minsan nagkakamali po kami, still, Lord God, pinapatawad mo rin pa rin po kami, Panginoon, at tinatawid mo kami sa mga bagay kung saan kami nahihirapan. Marami po salamat sa pagkakataon, Lord God, na hinahawakan mo yung kamay namin, at Lord God, tinatawid mo po kami, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo, Lord God, sa walang sawa mo, Panginoon, Lord God, na paggabay, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord God, pupurihin ka namin magpakailanman, Lord God. Hindi kami, Panginoon, Lord Jesus, o God, mapapagod, Lord God, na umawit, Lord God, ng papurit pagsamba, Lord God, sa iyong pangalan. Dahil alam namin, Lord God, ikaw po ang source, Lord God, ng lahat ng needs namin, desire namin, lahat ng mga iniisip pa lang namin, nandiyan na kaagad. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa pag-demonstrate mo ng pag-ibig mo, Lord God, sa iyong mga anak. We praise you and we thank you, Lord God. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen and amen. Thank you po. Bye-bye.